Matagal nang suliranin ng mga residente at bisita ng Cebu City ang pagkawala ng mga cellphone na nagdudulot ng matinding abala at pangamba lalo na tuwing may malalaking pagdiriwang. Around 10 PM sa Fantasman niya kanang pag street dancing ato kay disco lagi kayo din daghan kay sa nanugtaw. Na ay ako ang cellphone busy na ato picture pag una dahil pagkataod-taod kay ako ra siya ibutang sa akong bulsa. Kay wala na ako kaso sa akong bag then pagkataod-taod kay after 5 minutes jud nawagtang jud siya kay magpicture pa ta niya ato kaduha na. Bilang tugon dito, nagsagawa ng isang makabuluhang operasyon ng Cebu City Police Office sa pamumuno ni Police Colonel George V. Ilanan na nagresulta sa pagkakabawi ng mga nawawala at ninakaw na cellphone noong ika-12 ng Enero taong kasulukuyan sa Leon Kilat Street, Cebu City. Sa SMC side ko siya sir na mili ko sinulog shirt. Then gidasmagan ko mga 3 to 4 persons. Naibong ko after ato ni kalit kagana kong bulsa. Yan nawala na dayon. Ato mga nadasmag na ko ni kalit ato sila kawala. Batay sa paunang investigasyon, hindi lahat ng mga nakuwang cellphone ay nawala o ninakaw noong Sinulog Festival. Ang ilan sa mga ito ay naiulat na nawawala bago at matapos ang nasabing selebrasyon. Atay kuyo kanina, upat ka complainant kay puro nititik diri sa location ang ilang iPhone. So, atong although na resistance sa tagiya, apalikuan mo kunin. Repair, they repair cellphone but they also accept mamaligya o cellphone. So, mamalit sa ni sila o pinaligya. Specifically, iPhone. So, atong sa dugay nga inistorya, atong gingnan niya, ikuha na to nga, atong tanawon na to, inspector na to ang ilang establishment o ang katong mga rooms dito sa second floor. O dito, naka-recover tat mga cellphone dito sa second floor sa rooms. And gidala na to tong upat ka complainant na to sa ang upat na nakuha nilang ilang cellphone. Atong gipa-testing, atong gipa-open ang ilang cellphone. In fact, narito yung mga picture sila. So far, katong upat ka complainant, na-recover nila. Natagpuan at nakumpiska ang mga cellphone sa ikalawang palapag ng Alham Cellphone Accessories sa Leon Kilat Street, Cebu City. Ayon sa ulat, ang sospek ay may kakayahang teknikal na ma-access at ma-unlock ang mga iPhone na maaaring naging dahilan ng patuloy na pag-iingat at pagmamayari sa mga naturang cellphone. Ang aspetong ito ay patuloy pang bineberipika bilang bahagi ng mas malalim na investigasyon. Dahil sa mga ebidensyang nakalap, naghahanda na ang CCPO na magsampa ng mga kasong kriminal laban sa sospek sa paglabag sa Presidential Decree No. 1612 o ang anti-fencing law na nagpaparusa sa pagmamayari, pagtatago at pagbebenta ng mga ninakaw na ari-arian. Samantala, upang formal na maisampa ang kaso, kinakailangan ng pagsasagawa ng mga sinumpaang salaysay mula sa mga biktima, alinsunod sa umiiral ng mga legal na proseso. Ang mga apektadong individual ay kasalukuyang kinokontak at hinihikayat na makipagtulungan sa pamamagitan ng pagsusumite ng kinakailangang affidavit. Pasalamat ko sa mga police, labi na kay Mr. George Ilanan. Tungod nila na mabalik sa ako ang akong phone. Sure jud ko nga naato diri ako phone. Muling pinagtitibay ng Cebu City Police Office ang kanilang matibay na pangako sa kaligtasan ng publiko, pag-iwas sa krimen at pananagutan. Ipaninguhag yun na ito ma-prevent ang crimes. At if ever ang crime makomit diri sa Cebu, dili na lang kutob sa platter ang atong kapulisan sa Cebu City Police Office. Pangitaon yun na mo ang nagkuhan sa krimen. And this is a basic example sa atong isot. Pangitaon yun na to. Kasi gato lang atong mga kuhan niya, gumanong platter, kumana, dili, we are doing an intensive follow-up operation. Hinihikayat din ng publiko na agarang iulat ang mga insidente ng pagkawala o pagnanakaw at makipagtulungan ng lubos sa mga otoridad upang matiyak ang mabilis na investigasyon at resolusyon ng mga kaso. Mula dito sa Cebu City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.